lang sa Senado, mainit din ang eksena sa Kamara kung saan pinagbotohan na ang impeachment case ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula po dito sa Batasan. Isaiah, ano na ba ang resulta ng botohan? Pinky, sa boto ngang 255-26-9. Tuloy na nga na-impeach si Vice President Sara Duterte. Dito yan sa House of Representatives. Base nga sa mga detalyeng nakuha natin, Pinky, ang ilan sa mga bumotong no for impeachment ay mula sa Visayas at Mindanao. Bago magbotohan, humingi muna ng basbas ang ilang mambabatas at dumalo sila sa isang misa sa House of Representatives. It would be best to, well, of course, in prayer, to ask God's blessing and guidance on what we're about to do. But also to make sure that everything we do naman, we don't lose sight of the original intent that we had. Matapos nito ay lumakad sila sa paligid ng Kamara para ipanalangin ang gabay sa kanilang pagboto. Hindi pa man nagsisimula ang sesyon, may buwelta na si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay sa proseso ng impeachment laban sa bise. Kaugnay sa posibilidad ng suhulan sa impeachment na dinadaan umano sa MOOE o budget ng mga mambabatas para sa kanilang empleyado at distrito. May mga kasamahan ako na nabigyan ng 2 million pesos Easter break additional MOOE. Hindi ko po sinasabi ito ay bonus. At may mga kasamahan din ako na hindi nabigyan ng 2 million. Eksaktong alas 3 ng hapon, nagsimula ang plenary session. 250 ng mga mambabatas ang present sa plenaryo. Wala pang isang oras, sinimula na ang sponsorship para sa Committee Report number 261 na pinangunahan ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro. Kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo. Pero sa pagsisimula, nakitang nag-walk out si Davao City Representative Paulo Duterte. Kaugnay sa botohan, mabilis ang naging roll call. Sa detalye na nakuha ng Billionaire News Channel, sa mga nag-yes ay kasama sina Navota City Representative Toby Tiangco, Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ML Party List Representative Laila de Lima, Representative Percival Sindania at Representative Sara Ilago. Ang ilan naman sa mga nag-no for impeachment ay sina Cebu North District Representative Rachel Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Garcia, Leyte 1st District Representative Roger Mercado, BH Party List Representative Robert Nazal, Congressman San Shimura ng Cebu 4th District, QC Representative Bong Suntay at Congresswoman Christine Chutor ng Bohol. Nag-abstain naman sina Palawan Representative Jose Alvarez, Caloocan Representative Edgar Irice at Bukidnon Representative Audrey Zubiri. Pinky, hanggang sa mga oras nga na ito, naririnig natin dito sa House of Representatives ay kasalukuyang nagpapaliwanag ang ilang mga mambabatas ng kanilang dahilan ng kanilang naging boto kaugnay nga sa impeachment ng bise. Kanina, personal din nating nakausap mismo si Representative Kiko Barsaga kung ano ang dahilan ng pag-known niya sa impeachment. Though, alam na talaga natin noon pa man, Pinky, na mag-no itong si Barsaga dahil nga ito ay isa sa mga kaalyado ni Duterte dito sa Kamara. Ang sinasabi niya sa ating kanina, expected na raw na mai-impeach si VP Sara, pero iginiit niya sa pagdating daw sa Senado, imposible raw na makuha ang 16 votes mula sa mga senador. Samantala, nakausap din natin ng personal si Navotas Congressman Toby Tiangco na siya nga rin ay bumoto ng yes for impeachment. Ang paliwanag niya sa atin,
ang kanyang naging boto kanina, Pinky, ay hindi dahilan para sabihin na guilty na si Vice President Sara Duterte. Ang kwento niya sa atin kanina, iyon daw ay gusto niya kasing mas mapakinggan pa sa trial ang magiging mga paliwanag ng bise at gusto pa niyang mas maintindihan ang mga ebidensya. Ang kwento niya sa atin, sa lahat daw ng mga ebidensya na inilabas dito sa House of Representatives, ang tumatak daw talaga sa kanya ay yung SALN ni VP Sara, na kung saan nga hindi dineclare ng bise yung kanyang cash on hand and cash on bank deposit mula 2019 hanggang sa taong 2024. So yun lang yung gusto niyang magkaroon ng kalinawan, pero yung mga kaugnay nga kay Ramil Madriaga, ang sabi sa atin ni Representative Tiangco ay isa raw na kalokohan. Pinky. Isaiah, may reaksyon na ba ang kampo ni VP Sara? Pinky, sa ngayon meron na rin tayong nakuha mismo na sinabi ni Attorney Michael Boa, isa yan sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi sa atin, Pinky, ng kampo ng bise, natanggap na nila o nabalitaan na nga nila ang naging resulta ng botohan dito sa plenaryo. Pero giniit nila, Pinky, na handang-handa na silang humarap sa Senate trial at ipakita o patunayan na mali ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. At ito na nga lang kanilang hiling ay sana raw mapanindigan ng mga complainant o ng mga accuser ang kanilang mga reklamo laban sa bise. Pinky. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula po dito sa Batasan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.